Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea. No? Kasi meron pong dalawang mambabatas dyan na may sinasabi sa proposal ni DOJ Secretary Rimulya. At ganoon din po, meron pong balita na meron na namang parang encroachment daw, illegal, na ginawa ang mga ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea, sabi ng mga Chino. At ganun din po yung magandang gagawin ng ating gobyerno para dyan po sa lugar ng Bicol. No? Related po ito sa ating Coast Guard. So bago po tayo magsimula ng ating pagbibigay ng opinion at reaction sa balita, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo ay magbibigay pugay sa lahat ng ating members at sa mga nanonood ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So, kung maalala nyo mga kababayan, no, yung mga nung nakaraang video natin, may sinama akong video ng PTV na kung saan magfa-file po ng kaso ang DOJ, no, sa International Court early next year para po sa pagsira sa ating karagatan ng mga Chino, no, lalo na sa mga corals. They're just gathering evidences. Kung nandun po yun, no, panoorin nyo po yung video na yun. Kasama po dun yung balita ng PDP-BOR. No? Pero dito, i-backtrack lang natin sa Inquirer.net. Rimulya proposes calling West Philippine Sea the Sea of Asia. So, yun ang sabi niya doon sa video na yun. No? Para daw, hindi exclusive. Ang tanong, parang hindi exclusive. Para hindi masabing Pilipinas lang, kundi Sea of Asia na. So, may dahilan siya. Ito, babasahin natin. Justice Secretary Rimulya on Thursday said the Philippines is eyeing to file an environmental case against China before an international tribunal by early next year over alleged destruction of corals and other innumerable and immeasurable environment crimes in the West Philippine Sea. So, naganap yung krimen sa West Philippine Sea. Base na rin dito sa balita na ito. The environmental crimes in the West Philippine Sea. Bakit ko inuulit-ulit to? Kasi tandaan nyo, saan ba naganap yung environmental crimes? Sa ating West Philippine Sea. Ito, sabi niya. The time is ripe for the world to know the losses we are suffering because of what China has been doing in our sea. And this action could benefit the entire world. Okay? In pursuing the case, Rimulya proposed calling the West Philippine Sea the Sea of Asia. He pointed out it is a strategy aimed at making the case relevant to the international community. So yun daw po, it is a strategic move to make our case relevant sa international community. Yan. No? So, nangangalap pa sila ng mga ebidensya, mga kababayan. So, tandaan nyo ha, naganap yung environmental crimes sa loob ng ating West Philippine Sea. Pero ang gusto niya, para daw maging relevant, no, sa international community, yung ikakaso natin, tatawagin na lang natin Sea of Asia. It is a strategy. Okay? So, tandaan yan. O, eto. May sagot naman dyan, si Grace po. Sa balita po ng Politico. From West Philippine Sea to Sea of Asia, here's Grace Po's take on remaining the proposal. Changing the West Philippine Sea name to the Sea of Asia should not adversely affect the country's maritime claim over the disputed waters. Ayun po yung sabi ni Senator Grace po. So parang kay Grace po, it doesn't matter what is the name, kung ano yung gusto mong ipangalan dyan. Basta hindi maaapektuhan yung maritime claim ng ating bansa dyan sa disputed waters. Di po ba? O, ito pa sabi niya.
We rely on the experts to address the proposal on the nomenclature change. Pag sinabi niyong nomenclature kasi, naming, yung pagpapangalan yan. Nomenclature o nomenclature o whatever na pronunciation na gusto ninyo. But the meaning is, paano yung pagpapangalan, yung process ng naming, ganyan. Any initiative must not diminish our territorial claims in the disputed sea. We must preserve our rights to the Philippines Exclusive Economic Zone. The senator says she supports the plan of DOJ to lodge the complaint before an international tribunal against China for the destruction of corals and other marine resources in waters around the so-called Sea of Asia. In the Senate, we will continue to push for a bigger budget for the Navy and the Coast Guard to better capacitate them in protecting our seas. Correct po. Tama po yan. Agree po ako sa sinabi dito yung sa dulo ha. Yung bigger budget ng Navy and Coast Guard. Sana rin po, mga ginoong mga mambabatas o mga ginoong o mga, pasensya na po sa word, no? Hindi po ginoong, mga mahal naming mambabatas, no? Except yung ilan dyan, na kumastigo sa mga yung mga pro-China, hindi kayo kasama, ha? Dagdagan nyo po, hindi lang ng Navy at Coast Guard. Yun din pong mga kagamitan ng ating mga mangingisda. Kung yung mga inchik, no? Ang gaganda po, ang lalaki ng kanilang mga fishing vessels. Bakit sa atin hindi nyo masuportahan yun? I-improve. Nakita nyo yung mga bangka nila. Di ba? Mga motorboat. Kung meron kayong magandang fishing vessels na mapoprovide sa kanila, why not? Coconut. Give them. Support them also. No? Pero si dito, si Po, sabi niya, basta hindi maaapektuhan yung ating claim dyan sa ating karagatan. It doesn't matter to her siguro kung ano man yung nomenclature na ibibigay ni DOJ. Kung West Philippine Sea or Sea of Asia, wala siyang pakialam. Parin po yung aking basa dito sa aking opinion, no? Okay? Dito naman, punta tayo sa isa pang mambabatas kay Senator Jinggoy Estrada. Ito, bilib ako dito, no? Kahit ano pang sabihin nyo sa akin, pero at least ito naninindigan, no? Para siya sa Pilipinas, hindi po siya kakampi ng Chekwa. Pagdating sa ating claims dyan, sa ating exclusive economic zone. What is ours is ours. What is theirs is theirs. Pwede naman tayong mag-joint venture, pero 50-50. Di po ba? Wala yung maglagay ka ng floating barrier, harangan mo kami. Di ba? Tapos siraan mo pa kami. Meron nga ako napapanood dyan na video na si Pangulong Bongbong tinitira na dun sa bansang China kung ano-anong yung binabalita tungkol sa mga pass. Pass is pass. Luma na yon. Di po ba? Alam na namin yung mga issues na yun eh. Alam na namin yun. Yung about sa Marcos family, yung plunderer, ganito, ang kanyang ama, alam na po namin yun. Yung nanay niya, na Emil Depik, alam na namin yun. Ano pang bago? Ha? Ano pa ang fresh na paninira ang ilalagay nyo kay Bongbong Marcos? Tuta ng US? Palagay nyo ba? Tuta ng US? Kayo yun, nagsabi nun. Patunayan nyo munang tuta siya ng US. O mamaya, tuta pala siya ng China, di ba? Hindi ko po sinasabing tuta ng China ang presidente. Ang policy, foreign policy ng Pangulo. Ang foreign policy ng Pangulo ay friends to all, enemies to none. So, ano man nasasabi nyong tuta? Baka kayo ang tuta. Kayo ang barker. Di po ba? Pero sa kanya, Filipino first. Filipino first mentality. Hindi yung iba muna. Pilipino muna. Kung ano ang interest ng Pilipinas, ano ang interest ng mga Pilipino, ayun ang dapat unahin. Ayun din ang nasasaad sa kanyang mandato sa Constitution. Pilipino muna. Yan. Di po ba? Kaya kayong mga Chekwa, kayong magmamalaki sa amin at yung sinasabi ng inyong retired Air Force Colonel na hindi man kami kailanman naging malakas laban sa inyo. Ha? Nais ko sanang i-vlog mga kababayan, sundan yun eh. May nagbigay po kasi sa atin ng message na, yung comment. Yung pong Battle of Yultong, dyan sa Korean War noon. Nabasa mo ba yon, Mr. Sobo? Did you read that one? The history? How you were defeated?
by a Filipino soldiers during that fateful event sa Battle of Yultong. Minsan yan, mga kababayan, pag nabasa ko na lahat ng info, nag-gather ko na lahat ng info, ibablog natin yan. No, magbibigay tayo ng ating opinion. May mga videos na rin po dyan. Tingnan nyo. Ang kayabangan niya, baka hindi niya alam. No? Kung gaano tayo ka-resilient, ka-resolute pagdating sa mga ganyan. Hindi matatawaran ang katapangan ng mga Pilipino. Kaya wag niyong minamaliit ang mga Pilipino. Kaya nga sabi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yan. Yun na lang yun. Intindihin mo yun. Read my lips. Ha? Retired Colonel Air Force Sobo. Read my lips. Filipinos are resolute, resilient, determined. Even though you said we are weak. But we are persistent. With our persistence, we become strong. Tandaan mo yan. Stick that to your little pea brain. Huh? Gago ka. Yun ako naha-high blood, mga kababayan. Inaapi tayo eh. No? Read the history. Research. Gago ka. Ulitin ko lang. O ito po, bago ba tayo tuluyang ma-high blood, makapagsabi tayo dito ng mga FF language eh. Mahirap na. Ito po, no? Si Senator Jinggoy Estrada. Saludo po, sir. No? Jinggoy prepares West Philippine Sea over Sea of Asia in government case versus China. O, tingnan nyo ang paninindigan ni Jinggoy. No? Mamaya sasabihin ko rin kung ano yung aking take dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, tandaan ninyo saan naganap ang environmental crimes. Ha? Senator Jinggoy Estrada expressed preference for retaining the name West Philippine Sea in the case that the government plans to file against China before an international tribunal for coral damage. In a statement Sunday, Estrada said the West Philippine Sea is a geopolitical designation of our government, an alternative name to the parts of the South China Sea that are within the Philippines' exclusive economic zone, in which we have a territorial and marital claims in that region. He said the name reflects the country's 2016 arbitral win in a permanent court of arbitration at The Hague, which recognized the Philippines' sovereign and maritime rights over its waters but invalidated China's 9-dash line. O ayan po, yan lang po yung pinaka parang summarized statement kung ano po yung nilalaman ng 2016 arbitral ruling na tayo po ay nanalo sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. So yung sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung pinagsasabi natin ditong 2016 arbitral ruling na pinanalo natin, tungkol po diyan sa maritime rights, no, saka dun sa exclusive economic zone natin. Ininvalid po nila yung 9-dash line dati. O ngayon ginago pa lalo, ginawa pang 10-dash line ng mga salaula ng mga Hestas Barabas, anak ni Beelzebub ng mga Tsekwa. No? Ito po sabi niya, quote, ang katagang ito ay sumasalamin sa legal na pag-angkin natin sa teritoryong ito. The Hague-based UN-backed Permanent Court of Arbitration ruled overwhelmingly in our favor in determining China's claim as unlawful. O, ayan. Estrada said he trusted the authorities about the possible environmental case against China, which may change the term for the South China Sea into an all-encompassing Sea of Asia, so the environmental case can be relevant to the international community. Quote, malaki ang tiwala ko na masusing pinag-aralan ang kasong planong isampa laban sa China sa pagsira ng corals at iba pang di umano'y environmental claims sa West Philippine Sea, at kasama na dito ang kaso na ipanalo na natin noong 2016. Nothing prevent us from filing legal case, especially based on established international laws and agreement such as the United Nations Convention on the Law of the Sea. Whatever the term for the South China Sea, Estrada said what is important to note is the environmental degradation and destruction by China, a violation of an obligation under the UNCLOS to protect and preserve the marine environment. Correct. Tama yan. No? Ipakita sa buong mundo ang kasalaulaan, ang kababuyan ng ginagawa ng mga mangingisda ng bansang China. Baka hindi lang mangingisda, no? Kasi may mga milisya sila diyan.
Oh, aside from their fishing vessels. Di po ba? Umalay nyo, hindi lang yung mga corals ang kinukuha. Di ba? At sabi na rin po ito, no? Eyewitness account ito ng ating kaibigan at kapatiran sa pananampalataya, no? Na diyan siya sa Palawan. Nililinis nila ang ilalim ng karagatan sa mga kalat. At nakikita nila kung paano po dinamage ng mga Chinong mangingisda ang corals, ang yamang dagat. Evident po yun. Hindi lang yung dito nababasa natin sa balita, nakita natin sa picture, pero meron po talaga yung mga divers doon sa Palawan na talagang sila ang lumilinis ng mga kalat sa ilalim ng tubig, no, sa dagat na yan. Pinakitaan po ako pictures. Pinadalan po ako, shout out po. Hindi ko lang po mabanggit ang pangalan for privacy, no? Siguro in proper time siguro magpapabanggit na rin siya, papayag na rin po sila. Siyempre, mahirap naman, no? Ako po, mga kababayan, kaya ako sinasabi sa inyo, hindi po ako payag sa aking opinion na Sea of Asia sa general term. Siguro sinasama na rin nila pati yung South China Sea. Pero sa akin kasi, exclusive yan, exclusive. Naganap ang environmental crimes sa West Philippine Sea. Say it so. Para ipangalandakan sa mga Chinese, lalong ipamukha sa kanila na sinisira nyo ang aming katubigan. Doon sa aming exclusive economic zone dyan sa loob ng West Philippine Sea. Bayaan mo yun doon. Bayaan mo mag-file ang Vietnam kung paano sinira ng China ang kanilang waters. What I want is first, pursue this case, the name as is, West Philippine Sea muna. Kaya nga isampal natin sa mukha ng mga Chino kung sakaling manalo man tayo dyan, West Philippine Sea. Now, maganda rin ang punto ni Rimulya kasi gini-general niya na. No? Para pag nanalo tayo dyan, meaning, ipapakita rin ng Vietnam. Sama kami dyan. Papakita ng Malaysia, sama kami dyan. Indonesia, Brunei, lahat po ng affected, no, na ginawa ng kagaguyan, kahalayan, kababuyan, ng mga mangingisda ng China dyan po sa karagatan na yan. Pero ang sa akin naman, no, I'm leaning towards 60-40. 60 ako sa West Philippine Sea, 40 ako sa Sea of Asia. Hindi naman sa pagiging selfish, pero gusto ko Gusto ko talagang isampal sa kanila. Whatever na kung ano man ang ipangalan dyan ni DOJ, as long na mananalo tayo, that will be a big slap to this Chinese arrogant, rude, no, mapagmatang mga Chino. Di po ba? Tatapang-tapangan lang kayo. Pero nalaman nyo naman siguro ang resolve, pagiging resolute namin, resilient namin, determination namin. Pag talagang kami ay inaping-inapin nyo na. Di po ba? Panalangin natin mga kababayan na sana mailatag ito maigi, no? Doon po sa mga kasama ni DOJ Rimulya, sa mga sa kay Solgen, no, sa doon sa mga lawyers, sa mga yung mga political analyst, si Jay Batumbakal, si Tariela, yung mga yan. Naku, ipagdadasal ko po kayo, sana manalo tayo dito. I want us to win para lalo pong ang China mapahiya sa buong mundo kung paano nyo binababoy ang kalikasan. Walang hiya kayo, no? Ito pa po, no, alis tayo doon. Ito ang latest balita, no. October 30. Nakita ko po to sa GMA News Online. Salamat po GMA News Online. Pero yung website nyo po naglolo ko. Dahil doon sa ads na gusto nyong ipalabas, no, naghahang po yung news ninyo, hindi na po mabasa. Yun lang po. Pero ito nagawa natin ng paraan, nakuha natin. China military na, ha, says Philippine boat illegally entered waters near Scarborough Shore. O tingnan nyo. Feeling nila kanila ang Scarborough Shoal. 'Di ba? Scarborough Shoal yung ayungin. Nandun yung BRP Sierra Madre. Ito po. China military said on Monday that a Philippine military ship daw, illegally entered waters near Scarborough Shoal without authorization, and it urged the Philippines to immediately stop its provocation. Yun na naman kayo, 'Di ba sinasabi nyo nga yung pinalayas nyo yung yung aming military boat doon? Baka ito na naman ito, no? Kaloko ito. Uy. Ha?
The statement marks a rare warning from the Chinese military towards the Philippines over its moves, its disputed waters in South China Sea. The military had mostly directed its warning against US warship in the region. Ha? Ayan. Quote, sabi dito nung kanilang senior colonel na spokesperson ng PLA na to, PLA na. We are urging the Philippine side to immediately stop its infringement and provocations and earnestly avoid further escalation. Sabi ni Senior Colonel Tian Junli. Yan, spokesperson. Di po ba? The Scarborough Shoal is claimed by China, the Philippines, and Taiwan. Oh, yun naman pala, pati Taiwan kasama, layo-layo. Hinahakop ng Taiwan. Layo naman yun. The Philippine side action has seriously violated China's sovereignty and international law and basic norms governing international relations and are prone to misunderstanding and miscalculation. Hoy! Wala nga kayong sovereign rights dyan or claim. Sabi na po na yan ng UNCLOS. Kami ang meron dyan. Wag kayong bastos. Talaga naman. Gusto rin nilang magpamater. Sasabihin, pinasok kami. Pinasok yung waters namin. Mga gunggong, alam po ng international community na yung Pilipinas ang meron dyan na rights, no? Akala nyo siguro maloloko nyo kami, kayong mga gunggong kayo. Di ba? Kaloko tong mga kababayan eh. Kami pa ang gagawin nyo, hindi nag-a-adhere sa sa international law. Kayo nga talunan nga kayo. Tapos ginigit nyo pa na meron kayong dyan. Mga gunggong ba kayo? O eto po, isama natin tong mga kababayan May isa na namang bansa na tayo ay sinasaydan dun sa desisyon. Eto sa Philippine News Agency, Dutch Prime Minister, Netherlands, backs Philippines in call for observance of UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, in South China Sea. Sino? Dutch PM na yan, Ito po sabi, The Netherlands on Monday expressed its full support to the Philippines in calling for the observance of the international law in the South China Sea, days following the collision incident. Yun nga po, Visiting Dutch Minister of Foreign Affairs, Hanke Bruins Slak, on Monday said the Netherlands is committed to upholding the international law of the sea and will help Manila build its capacity. Boom! Another country, Netherlands. Dutch, mga Dutch na po yan nag-express sila ng support. They're backing us dito sa UNCLOS. I-observe nyo kayong China. Sino kakampi nyo? Kasi nga talunan kayo. Itong mga country na ito na sumasanib sa amin, they adhere, they follow what is been decided by the International Court na kung saan kayo mismo ay signatory but you ignore it. Kasi hindi nga convenient sa inyo. Hindi para sa inyo. Talunan kayo. Biggest loser kayo. Yung po yan. Ito po sabi ni Prime Minister Hanke. No? The Netherlands stands with the Philippines in its call for the full observance of international law in the South China Sea. In that light, we support the 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration that vindicated the Philippines' claim. Ano yung claim natin? That we have a sovereign right dyan sa ating exclusive economic zone. Di po ba? Bruins Slot then urged all parties in the South China Sea to respect this ruling and refrain from confrontational actions. Both our countries wish to cooperate more closely to ensure a stable and open Indo-Pacific region on the basis of our shared interests, values, and views. Ayan. She also announced that a Dutch frigate is scheduled to sail on the South China Sea in 2024. Naku, baka makiki-joint patrol na naman sila, mga kababayan. I like them. Okay. So, yan. Maganda yan. May another country na naman tayong kumampi sa atin. Nadadagdagan, mga kababayan. Sila. Sino kakampi nila? Them, themselves, and tatlo siguro. Yung isa pa, them, themselves, and they. Ang lakas mga asa. Eto, isama na natin itong mga kababayan kasi involved po ang Philippine Coast Guard dito. No, ito po. Balita ng Manila Bulletin.
NBI, Philippine Coast Guard Academies, and DSWD facility to rise in Bicol. O, magkakaroon daw ng mga academy ang NBI at PCG dyan sa Bicol at isang DSWD facility. O ba, swerte naman ng Bicol. Alam ko na bakit. No? The Bicol region is set to welcome 2 new enforcement training institutions in a bid to further its commitment to defense and security, says Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kaya naman pala si chairman pala ng Appropriation Confidential Intelligence Fund. Yung mga ano ka, Elizalde Co, maghanda-handa ka sa banat ng mga Duterte natics. Yari ka, ikaw ang chairman, saka ikaw kasi baka dilawan niya to si Ko. Bicol Di ba? Di ba balwarte ng dilaw dyan sa Bicol? Kasama niya pa sa chairmanship si yung babae, yung nagsabing 11 days lang daw yung ginastos ni Sara yun. Di ba dilawan din yun? Pinagalitan nga nung kanyang partido sa pag-side kay Sara. Ayun, bumaliktad, ginawang 11 days instead of 19 days. O di ba mga dilaw ang tumira kay Sara? Dilaw na, makabayang black pa. O nayari si Sara, natameme. O tapos ngayon, magpapatayo ng NBI at PCG facilities o academies dyan sa Bicol. Siyempre, taga Bicol. Ako Bicol Ako Bicol Party List. Ito ang sabi ni sabi ni representative ko. This development initiated in March is anticipated to fortify regional and national security. Abay, talaga naman. Another 300 million from the current 2023 General Appropriation Act has been allocated for the construction of Philippine Coast Guard Academy in Cagraray, Bakakay. Another academy yung Philippine Coast Guard. Pero this time sa Pacific side. Another development yan para sa Bicol region. This underscores the commitment to bolstering maritime security. Ano bang babantayan mo dyan sa Pacific Coast? Kaalyado natin yun nandyan. US side. Di ba? Dapat yung palakasin mo yung nandoon sa West Philippine Sea. Pambihira naman Ang lit-lit na budget lang idadagdag nyo dyan, di ba? On top of this training institution, Co said a facility for the DSWD will be established in town of Istanza. Ayan. Sabi niya pa, nag-donate ako ng lupa. Aba, marami ka palang lupa dyan. Hasindero ka yata. Ako ha? Ako, nase-xenophobic ako sa last name mo ko Mukhang Ko. Wala tayo sa Legazpi na facility para sa mga matatanda katulad ng Home for the Aged. Wala tayong reception house for the abused women and rape victims. Wala rin para sa orphanage. So, bakit puro wala? Di ba? Bakit tinatanong pa? Tokis pa tinatanong na puro wala? Hindi ba alam ang dahilan yan? Hindi niya pinagtuunan ng pansin ng mga previous administration. Baka naglamunan din sila ng mga kwarta. Nagtatanong lang. Baka nga baka, di ba? Yan po, Yan ang balak ng inyong magaling na chairman ng Appropriation Committee with CIF ni Sara tanggal. Papatayo daw siya ng NBI at Philippine Coast Guard Academies at nag-donate siya ng lupa para tayuan ng DSWD facility. Diyan po sa kanyang bayan ng Bicol. Ako Bicol Party List. Kailangan niyang tugunan ng kanyang constituents, di ba? Yan lang po mga kababayan, At sana kayo po, ano po ang inyong opinion dyan sa pagbibigay ng pangalan sa ikakaso ni DOJ sa China, Payag ba kayong from West Philippine Sea to Sea of Asia or wag na lang, i-retain na lang ang West Philippine Sea. At ganun din po, ipinangangalandakan ng PLA ng China na nag-encroach daw ang ating Philippine Navy dyan sa Scarborough. Karapatan naman namin yung mga gunggong.
At si ako Bicol Party List at chairman ng Appropriation Committee, si Elizalde ko, ay magpapatayo ng mga pasilidad, no, tulad ng MBI PCG Academies at DSWD sa Bicol. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.